So nandito kami ngayon sa Pasay, sa parking lot, pauwi na after a Christmas shopping. And nung tinatry kong i-remote start yung sasakyan para sana paglapit namin doon medyo malamig na ayaw nang gumana, puwipitik na siya, nag-hard start na, parang buwibitaw yung signal. Akala ko yung car key battery yung issue, but na-realize ko hindi, yung battery pala ng sasakyan. Kapag namatayin pala ng battery, pati yung unlock using handle, hindi na siya gumagana, no? Yung hawakan mo lang mag-unlock na siya supposedly. Ngayon ayaw niyang gumana. So napilitan pa ako tanggalin yung car key cover ko maarte para gagamitin natin ng manual na susi. Ito, no? So no, finally nabuksan ko yung sasakyan. Ayun na, puro pula na yung indicators, no? So namatayan na nga ng car battery after 19 months, no? In fairness, quality na talaga yung battery ko, sabi sa kasa. Pero hindi ko rin alam kung kailan siya mangyayari. Yun nga, nung pumunta ako sa Geely Marikina, may video kami, no, nung sa mga nagpa-PMS sa Geely Casa. Sabi rin nila mga 1 to 2 months na lang aabutin. And true enough, 1 to 2 months after 2 months, no? So mga 19 months yung sasakyan, nawala na yung car battery, no? Nasa mall naman, so okay na rin. Matagal ko nang inaay na palitan to ng Amaron. So sila na nga yung tinawagan ko. So contact nyo na lang yung number na yan. After 1 hour, dumating naman si kuya. So buti na lang nga nasa mall, mas madali maghintay, no, kaysa yung nasa alanganin kang lugar. So ito, binabaklas na ni kuya yung mga clip, mga screw na parang, I don't know kung rubber yan or plastic. Basically yung isa sa cover, pero cover yan ng fuse. Ayan, so binabaklas ni kuya yung cover. Sabi niya cover yan ng fuse, hindi ng battery. Pero yung gilid kasi, medyo nakaharap siya sa battery. Ayan, yung part na ina-unscrew ni kuya, yan talaga yung pinakalagayan ng battery. So may portion dyan na hinaharangan nga ng plastic cover. Pero since bago, first time mabaklasin, medyo nahirapan kaming baklasin, no? So sabi niya, hawakan ko na lang later yung plastic niya. So may mga ina-unscrew lang siya dyan. Medyo malalim, so kailangan may tools ka na ganyan, no? But usually naman yung nagdi-deliver ng battery, may mga tools sila. So siguro naman konti lang yung taong magdi-DIY ng palit ng battery. So yan, tinulungan ko na lang siya kasi nahirapan talaga kaming baklasin to, no? Mahigpit daw yung pagkakapit kasi mukhang nakadikit pa siya kahit natanggal na namin lahat ng screw. Mukhang first time siyang babaklasin ng ganito, or baka hindi lang talaga kami familiar, no? But either way, yan, pinagtsatsagan pa rin yung tanggalin, pero hindi talaga matanggal, eh. So nag-give up na kami, hawakan ko na lang, sabi, no? So ito na, medyo madilim kasi nakataas yung hood, no? Kahit may ilaw naman dito sa parking. So yan, no? Yung battery, yan yung may parang may cloth siya na cover. Nakalagay doon positive, yung nakalabas, no? So yan, ina-unscrew lang niya yung connector dun sa loob. Hindi masyadong kita from here kasi loob na loob talaga siya. So yung ibang sakyan, medyo naka-expose yung battery, so madaling palitan, no? Ito naman, first time ko ring mapansin talaga. Siguro 1/3 or 1/4 na nakapaloob. So imagine mo, bigat ng battery, tas nakasiksik doon, para kang naglalabas ng bata, eh. No? Parang normal delivery yung naalala ko dito nung tetry hugutin ni kuya kasi mabigat, dandahan, tsaka hindi mo ano yung buong pwersa ng kamay mo kasi nga masikip. So yan, so dinadahan niyang alisin. Siguro nakatulong na rin na may cover, no, na tela, may paghihilahan ka. Ayan, dandahan, yung hila niya. Yon, finally lumabas yung battery. So chinek ko, walang brand yung battery, Geely yung brand, so generic battery nila, I suppose. Walang pangalan, although sabi rin nung kasa actually, bantayan kasi yung ibang
friends ko na naka Coolray or naka Geely, 1 year lang talaga tinagal yung battery. So medyo mahaba-haba na yung 19 months, no. So ito na yung Amaron. Again, ina-eye ko na talaga itong palitan ng Amaron kasi I've been hearing good feedback kay Amaron. Sa Everest ko, ang naging option ko is Panasonic and Amaron din. So, but for Coolray, Amaron yung trinay natin. Supposedly, pupuntahan ko sila. Pero since inabot na ako sa parking, wala na. Ito na talaga. So, binilik lang ni Kuya yung parang tela, no? May negative positive indicator naman eh. So, guide din yun. So, maglalagay ng battery. Tapos, pabalik ng battery, ganun din. Dandahan, papasok, pababa. Kasi kakabit na niya yung positive, negative na ano. Na mga wires, no? Yan. Medyo nahirapan din kaming ibalik. Siksik po talaga doon sa loob. Tapos dito sa pinaka baba sa baba ng positive na yan, may ano pa dyan, may bakal pa na parang harang, no, o hinge or stopper ng battery, no. So after mo makabit yung positive port na yan, meron pa siyang ilalagay na bakal dun sa ano. Ayan, yung kinuha niya just now. Ayan, ikakabit niya yan, i-screw niya dalawa. So kailangan mo talaga ng mahabang ano dyan, kailangan mo ng mahabang tools, no. So try natin kung gumagana. Ayan, so at least gumagana siya. So, ito yung box, no? DIN 16 kinabit. Amaron High Life Pro. Inabot ako ng 8 plus. Dito, free delivery na yung kabit. So, kayo na bahalang mag-tip kay Kuya kung gusto nyo, no? 8.3 ata o 8.5. Ganyan, no? So, ito yung warranty card. 2 years. So, sana nga tumagal siya ng 2 years, no? Sana tumagal ng 2 years yung buhay ng battery. So, yun lang mga ka-good life. Sana huwag kayong abutin sa alanganin din and magpa-check regularly, no, ng battery ninyo para hindi kayo abutin sa alanganin na kailangan nyo magpalit. Ingat kayo sa daan and thank you.